Ano ba ang cognitive dissonance? Una, ipaliwanag muna natin ang salitang dissonance. Pagmula ito sa salitang Latin na dissonansya, unang galing naman sa salitang dissonante. Sa English, ang ibig sabihin ng dissonance ay disagreement o incongruity. Cognitive dissonance naman ay ang pagkakaroon ng dalawang magkasalungat na ideya na naghahatid ng discomfort sa isang tao. Sinasabing may motivational drive daw ang mga tao para mabawasan ang dissonance. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang paniniwala, saloobin at aksyon. Nababawasan din ang dissonance dahil sa pamamagitan ng justifying, blaming at denying. Uy, Carlo! Uy, tol! Uy, Ka? may lang. Okay. Oh, Pasa sa mataas sa paralan, ikaw. hala, buti ka pa ako. Ikaw, baksak. Kapag kaya ano to, Eh, paano yan? Bagsak ka, ano gagawin mo yun? siguro mag-IT na lang ako. Yung gusto naman ng magulang ko. Eh, ikaw ba, gusto mo yun? Eh, wala na akong choice, pre. Yun na lang ang choice ko, options ko, yun na lang. Eh, paano pag naboring ka? Ano yun, dadrop mo agad? Hindi naman siguro, tatapusin ko yan. Tapos siguro, tatry ko ulit na pumasok dun sa paaralan na yun. Hindi mo naman kaya. Kala mo, ikaw babaksak ka. Pero, paano yun? Ano? Paano pag di mo talaga nagustuhan yan? Ano, hindi ka na mag-aaral habang buhay. Tapos di ka pa rin pumasa sa gusto mong kurso. Eh di yung kawawa naman yung buhay ko. Kuha ka naman ng faith sa akin, kaya ko yan. Okay? O sige, tol. Alis na ako. Sige, ingat ka. Sige. Good luck dyan sa school Mag-aaral ka mo. mabuti, ha? Oo, Sarap ako pumasok pa. eh. Yabang mo! Ay, sorry. Uy, ikaw pala. Uy, Jen. Saan ka galing? Ito, kagaling na sa doktrina. Oo. Kailan ka pa nagsimula magpa-doktrina? Hindi ko na matandaan. Basta, ano ko na ngayon, last lesson. So, desidido ka na magpatuloy sa pag-iglesia? Ano bang nakita mo? Kasi iba kasi yung kultura nila. Tsaka, sa mga classmates ko, nararamdaman ko na talagang faithful sila sa pananalig nila. Talagang tiwalang-tiwala sila na may Diyos. Tsaka kasi sa pagsamba, 'di ba? Mas napansin ko noon, nahiwalay yung upuan ng lalaki sa babae. Kaya parang habang nagte-texto yung pastor, mas dama mo. Ah, yung pag-aaral. Ganyan din ako nung nagsisimula pa lang ako. O paano? Saan ka napupunta? Pauwi na. Ako rin, nandito na. O sige, bye-bye. Bye-bye. Pumili kami ng tatlong sitwasyong nagpapakita ng cognitive dissonance. Nag-interview rin kami ng mga taong nasa sitwasyon na ito. Una, yung dalawang taong pumili ng kabaliktaran ng kanilang akma at dapat nakasarian. Pangalawa ay ang mga estudyanteng napilitang pasukin ang kursong hindi nila gusto. At ang huli ay ang mga kabataang nagbago ng kanilang pananampalataya. Yun. Ang unang sitwasyon na kinuha namin, yung tungkol sa gender. Kasi 'di ba, may mga tao na parang feeling nila hindi akma yung gender nila sa napasukan na katawan nila. So ang ginagawa nila, parang nagko-comply sila doon sa kung ano iniisip na yung iniisip nilang gender nila. Yun. Ano yung pagkakaiba ng paniniwala ng lalaki sa babae? I think kasi yung lalaki, matalino talaga yung mga lalaki. Kaso tawag dito, si babae mas malawak yung nila yung... Bago mag-desisyon. Oo, mas malawak. Kasi si lalaki pag kung ano yung gusto nila, yung kagad, decision kagad. Sa babae kasi, inawa muna nila yun. At saka mas, kasi sa lalaki, ang babae kasi pag nag-desisyon, may puso. Yung tipong na, ang tawag dito, hindi na,
Sa lalaki kasi pinag-iisipan eh. Sa babae, parang nadadala sila ng damdamin. Kapatid, bakit ba pinili mo yung ganyang gender? Pinili? Hindi ko siya pinili eh. Siguro ito yung... Kumbaga naramdaman. Sabi ko nga, hindi naman ako, open yung mind ko, di ba? Open yung mind ko kung kanino ako may love. So, ano, ang tawag dito, hindi ko siya pinili. Dito lang ako masaya, parang ganun. Kumbaga kasi sa tanong na yon, parang bakit mo, syempre di ba nararamdaman mo yon, na gusto mo yung maging ganyan, bakit mo siya, kumbaga pinagbigyan Parang hindi ako. maging ganyan? Kasi masaya ako. Kasi bakit mo naman bakit mo naman pipili tawag dito ihihinto yung isang bagay kung masaya ka naman. Tinanong din namin kung sinubukan niya ba magpakalalaki minsan. Sinabi niya na hindi niya rin susubukan kasi alam niya rin na hindi kaya. Kahit na nakaramdam sila ng discrimination, magiging okay lang sa kanila kasi masaya sila dun eh. Yun. Dahil din, alam naman nila na tanggap na yun ng lipunan at saka tanggap din naman lalo ng pamilya nila. So, parang kino-consider na lang nila yun. Kasi total naman, tanggap naman sila at masaya naman sila dun. Sige na po. Doon naman sa na-interview natin about yung sa lesbian. Parang ang dating kasi, pinili niyang maging ganon kasi lumaki siya sa ganong paraan siya nasanay. Tsaka nabanggit niya kasi yung gusto niyang maging malakas sa paningin ng iba. Kaya yun yung rason niya. Ayaw niya yung magiging mahina siyang tignan dahil babae siya. Kaya mas pinili niyang magmukhang lalaki. Kumbaga, Na sitwasyon, pangalawang sitwasyon na nakuha namin. About dun sa dalawang estudyante na mas pumasok sila sa kurso, hindi naman talaga nila pinili o hindi nila gusto. First choice mo po ba yung course na yun? Ako hindi. Wala siya sa choice ko. Bakit? sa akin din, wala din sa choice. Ano ba yung choices mo po Ano, yan? architecture sana kukunin ko. Tapos, ayun, yung nag-exam ako ng PUP, hindi ata siya nakapasa. Tapos, ayun, dahil sa kapasa ng pera, dito na lang ako napunta. Tapos, kasi nga may scholar daw dito. Ayun po, ano po yung second choice? First choice ko, civil engineer. Second course, second choice, seaman, tasunod. Kasi ito wala. So, kamusta naman yung pag-aaral nyo ngayon? Sa akin, first year, wala naman, until na, wala naman akong bagsak, maganda naman yung pinapakita ko. Pero, sadyang talaga, kahit di mo gusto, ipilitin mo talaga mag-aaral. Ako, nung first sem, nagkaroon ako ng bagsak, yung major. Tapos ayun, binabalikan ko siya ngayon kasi nga, kahit sabi ko sa magulang ko, gusto ko na mag-shift. Sabi niya, wag daw sayang. So ayun, hanggang ngayon, nahirapan pa rin ako sa major. Pero ayun, sinisikap ko pa rin. Di ba kayo nag-board kasi, di ba di ba yung napuntahan yung course? Na ako, naboboard. Naboboard din naman minsan kapag, kasi may mga ibang prof na, di ba, na parang magaling nga sila pero, magaling sila mag-English pero parang wala natutunan. Yung gano'n, alam yung tipo gano'n. Tapos, siguro, sabi lang na, lagi ko lang iniisip, kung ayaw mo ng course, gusto mo yung teacher. Kung ayaw mo ng teacher, gusto mo yung, yung subject Yung niya. course, yung turo niya. Ikaw? Ako, minsan din naboboard ako kasi nga parang hindi ko masyado nagigets yung tinuturo ng teacher kahit anong pasok ko sa utak ko. Wala So, ko hindi kayo nag-isip na, halimbawa, mag-transfer sa ganitong school kasi may unit naman na kayo. Sa akin, hindi. Kasi kung kasi wala na, namulat na ako dito, tsaka masaya na ako dito.
okay na. Plano nyo ba i-pursue yung gusto nyong kunin talaga pagkatapos yung tapusin tong course na to? Ako, bala ko talaga. Ikaw? Ako din bala ko kasi may pinsan akong attorney. Siguro doon na lang pa. Papato. So, yun. Salamat. Ako kasi, ito yung pinaka nakarelate para sa akin kasi yung psychology, hindi naman talaga siya sa parang gusto ko talaga siyang kunin. Gusto ko talaga creative writing. So yung para sa akin yung excuse ko, parang pagkatapos ko naman mag-graduate, pwede ko naman kunin yung course na yun eh. Huwag ko na lang sayangin yung 2 years ko ngayon kasi kung magta-transfer pa ako, sayang yun. So sayang sa pera, sayang sa oras, sayang sa pinag-aralan, di ba? Doon naman sa sitwasyon, nangyari na alam nila na hindi sila ganun ka-interesado sa kinuha nilang kurso, na alam din nila na darating yung oras na maboboring sila sa pag-aaral ng kurso na yon. Pero ang iniisip nila, sayang naman yung oras, sayang naman yung pera. Tapos parang maraming masasayang para sa kanila. Kaya ang ginawa nila, umisip sila ng mga bagay na makakapag-motivate sa kanila para matapos sila yung kurso na yun. At dahil may mga bago silang kaibigan na nakilala, at dahil naging masaya sila nakasama nila yung mga bagong kaibigan nila yon, unti-unti na rin nilang nagustuhan na i-proceed yung kursong tinanggap nila. Sa akin naman, kasi kung mapapansin natin, nagsisikap naman sila sa kursong kinukuha nila ngayon kahit hindi nila masyadong gusto. Di ba? Kasi siguro iniisip nila na hindi man nila narating kung ano yung gusto nilang kunin, pwede naman nilang pagsikapan at mapagtagumpayan yung kursong tinitake nila ngayon. Saka yung huli, yung tungkol sa religion. Nag-interview kami dito ng mga estudyante na nag-convert. Kasi dapat yung ano pa lang, di ba? Yung dapat yung dinodoktrinahan pala. Kaso, no. Ang dami nangyari. Very subok. Yung na-convert na lang. Sino po ba yung nag-akay sa inyo? Yung mama ng boyfriend ko, Na? siya mismo yung nag-akay sa akin. Nakita ka ba ng pagkakaiba ng ko sa iglesia? Oo, madami. Ano yung mga pagkakaiba nila? Halimbawa, hiwalay yung babae sa lalaki, di ba, kapag sumasamba. Kapag sa talagang focus sila sa aral ng ng ministro. So yun yung gusto ko. Gusto ko tahimik. Kung pagbibigyan ka ng pagkakataon na bumalik sa pipiliin mo ba bumalik sa religion yun? Siguro hindi na. Gusto ko kasing akayin yung buong pamilya ko para mag-iglesia. Gusto mo na talaga gusto sa ko. iglesia? Bali yung pananampalataya mo, tsaka yung pag-asa mo buong buo na. Oo. Ano pa yung pangalan nyo? Mercy Peira. Mercy Pera po. So, may nagkakay po ba sa inyo na maging Iglesia ni Cristo? Meron, yung yung tito ko. So, kailan po kayo nag-start talaga na mag-worship sa INC? Nung grade 6. Yung grade 6. So, ano po yung parang motivation nyo? Bakit po ba kayo nag-INC talaga? Hindi kasi dati naman nung PNK pa ako, pinapasamba-samba na ako. Tapos yung, inakay na lang ako. Tapos sumama na lang din ako. So, Ayos naman. may nagbago po ba sa inyo nung nag-INC kayo? Meron din. Ano naman yun? Syempre yung ibang mga yung parang paniniwala. Kasi dati nung elementary ako, nangangaroling, nag-Christmas, ganyan. Pero nung nalaman ko wala naman pala talaga ganyan, syempre binago na yun. Tsaka yung ibang ugali. Okay, salamat po. Thank you. Itong sitwasyon naman ko, para sa akin, parang pananampalataya laban sa pananampalataya. Kasi tignan mo, may pananampalataya sila sa nakaraan nilang religion. Sila pala, di ba? Huwag na natin sabihin yung religion. Pero tignan mo, yung pananampalataya na yun, nilalabanan na bagong pananampalataya na na-adapt nila sa loob ng iglesia. Bali ang nangyayari, dahil sa naglalaban-laban yung pananampalataya na yun, napaghahambing nila at napagkukumpara din nila, nakikita nila yung pagkakaiba ng pananampalataya ang pinapasukan nila. Kaya siguro doon nagkakaroon ng cognitive dissonance.